Ano ba nangyari kay Herlin Budol? Ewan ko nga, sabi nung iba, parang wala daw panty. Ano bang totoo doon? Naku, Diyos ko. Ano to, Arlene Budol? Yung pagpapakita mo ng panty? For the views? Gimmick lang? Nag-umpisa sa blind item tapos pinangalanan. Ay, sino? Hindi, nag-flop daw sa Canada ang Sparkle Talents. Ang tawag nga ni Melay ay Papang. Magbati sila. Magbati sila. Paggalit sila, Tatay namang anak ko. pag si Direk Joey na ang nandyan ako, walang korupsyon. Yun. May pinariringan ka, kuya? Anong natutunan nila sa relasyon sa love team ng Katniel at ng Kimsey? Ako pinaka-natutunan ko sa kanilang dalawa is Hello mga ka-update! Ito po ang inyong mga lingkod. Ito po si Mama Loy! At ito naman po si Papa O at si Olivia. Ano pa nga ba? Ang lagi niyong inihihit sa amin. Ay! Chichiko mo na! Dali! Ako, nakakaloka, no? Ang pinag-uusapan ngayon ay kung may obligasyon ba ang anak sa magulang. Ha? Pagdating ng araw, ang layo, hindi ba? Bakit? O ngayon, question yan. Nung araw, hindi. Oo. Ikaw, bilang magulang, Rena, anong take mo doon? Hindi ko mag-get, kuya. Ha? Wala ko na sakit. Ikaw, Bakit, Lord. Nay? Ano bang issue? Di ba, nagsimula yan kay Danny Barreto? Oo. Ah. Ano ba yung sinabi niya recently? Dapat balikan ng anak ang magulang. Ah. Kasi sabi ni Danny, siya daw may obligasyon sa mga anak niya. Mm-hmm. Oo, pero iba-iba kasi. Sa panahon ng Gen Z nga, iba. Oo, dahil yung mga anak ko lahat Gen Z. Nakahinang na sa utak ko. Na pagdating ng araw, hindi ako asa sa inyo. Kahit mag-aalaga, Oo. kahit mag-aalaga, mag-iipon ako ng pera para may mag-alaga sa akin. Ngayon, kung paano ko sila pinalaki at bawian nila ako pagdating ng araw or alagaan nila ako, siguro sukli lang yun sa ipinakita ko sa kanila pero walang obligasyon. Tama. Oo, dahil sinasabi nga nila, hindi mo retirement plan yung mga anak mo. Correct. Kasi nung araw, di ba ganyan? Ako, makatapos ka para naman makatulong ka sa pamilya. Oo nga. Di ba? Ikaw, Loy, ganun ka. Ako naman din ay lumaki na nakita ko kasi kung paano inalagaan ng mami at daddy ko yung mga parents nila. Kaya parang bata pa lang ako na instill na sa akin na, uy, magandang ugali kung halimbawa mag-give back ka to your parents. Kasi nakita Oo. mong ginawa yun ng parents mo sa parents nila. Correct. Pero syempre, iba-iba naman. Lalo na ngayon, syempre matatanda na tayo, no? Lalo na ako. Di ba? Ayokong dumating yung pagkakataon na kailangan ko pang hiritan yung anak ko. Na bantayan mo ko, akayin mo ko, pagsilbihan mo ako. Naku, Tama. hindi. Yun ay hindi natin dapat i-obliga sa mga bata. Ngayon, matuwa tayo pag sila mismo, surprise! Ano Kusang sila loob. Oo. for you, hindi ba? Kung wala, di wag din tayo malungkot. Ang importante, di ba, hindi tayo nagkulang sa kanila. Kung sila man ang nagkulang sa atin, sila naman ang may bitbit nun. Baka rin naman may pagkukulang tayo. Oo. Di ba? At it takes two to tango, ika nga. Pag nagkulang yung anak mo, baka nagkulang ka din. Pag sumobra ka at sumobra yung anak mo, bongga, hindi ba? I'm sure, meron ka na masasabi dyan, Brenna. Oo, kuya, tama yung sinabi mo. Na ano? It takes two to tango. Ano nga yung sayo? Ayun nga, kuya. It takes two to tango. Ayun nga. Luis. Alam mo, binabalik-wala mo lang yung mga statement namin dito. Oo nga. Ako, Diyos ko, huwag ka lang mag-go live, ha? Ano yung gulay? Nag-go live siya nagla-live siya. Oo. Tapos naka-panty. Ha? Siya original, hindi si Herlin Budol. Ano ba nangyari kay Herlin Budol? Ewan ko nga, sabi nung iba, parang wala daw panty. Ano bang totoo doon? Naku, Diyos ko. Hindi. Kaya nga medyo uy, nakita ba? Sabi ni Oo. Herlin. Pero nakita naman, kasi ang akala ko kasi, parang nagkulumpon yung mga bangaw. Ha? Hindi lang lumipad. Ha? Hindi. Nakapanty naman. Ah. Nakapanty. Medyo dark lang yung panty. Hindi
Hindi naman yung kuya pubic hair. Ha? Paano mo naman nasabi? Eh kasi kuya parang may lumabas dun sa gilid. Ha? Alam, baka naman sinusunod lang talaga ni Helen Budol yung sinabi ni, nung isang dating DOH secretary. Na wala raw mali siya, pwede raw magpanty sa init ng panahon. Pwede kang nakapanty lang. Kaya siguro sinusunod niya. Eh, nasa bahay naman niya yata siya. Kaso nga lang, meron siyang kasama. Bakit siya naka-underwear lang? Hindi, tsaka nagla-live siya. Oo. Tumayo siya, paano na? Oo. Kaya tuloy yung ibang netizen nagtatanong, ano to, Arlene Budol, yung pagpapakita mo ng panty? For the views? Gimmick lang? Parang ikaw yata nagsabi niya. Hindi, ayan no. Kasi na to. For the views? Ay, nako. Alam mo, sa totoo lang, hindi rin naman mabaviral yan kung naka-shorts siya o naka-pants siya, hindi ba? Ewan ko, may mga ganun na talagang mga tao na pag for the views or for the clout, gagawa sila ng gimmick, hindi ba? Siguro, meron din naman mga pagkakataon na hindi naman sinasadya. At yun ang na-viral. Parang itong kay Helen Budol na, mukha namang totoong nagulat siya na napatayo siyang bigla. Tapos, na-shock siya, ay, nakalimutan ko lang pala akong suot pambaba. Naku, Mama Loy, nakalimutan mo artista yan. Hindi mo artist. Ano ba dito? Hindi kuya, di ba? Arte-arte. Sige nga, ikaw nga, Brena. Ikaw magpakita. Sige nga. Kuya, ano ipapakita ko? Nag-ahit ako. Ewan ko sa'yo. O anyway, mga ganyan siguro, baka enjoy mo na lang yan, Herlin. Oo, wala, andyan na yan eh. Oo, next time, mag-ingat ka na lang. Kung hindi mo talaga sinasadya. Oo nga. Eh, paano kuya mo sinadya? Ayun na. Oo. Adik na-click siya. Ngayon, kung gusto niya mag-viral ulit, yung puwet naman niya Ha? pa. Naku, may kaagaw na si Jen sa title. ng papuwet. Okay, ito na. Nag-umpisa sa blind item. Tapos pinangalanan. Ay, sino? Hindi, nag-flop daw sa Canada ang Sparkle Talent. Kung saan idinirect daw ito ni Mr. M. Tapos yung iba kinu-question yung kakayahan o kapasidad daw ng Sparkle na hindi talaga raw sila makabuo ng audience. Ng malaking audience o ng puno ang venue. Ayan o. Diba, mga naglalabasan, tapos yung iba kalahati lang daw yung tao. Talaga raw hindi makabog-kabog yung kapamilya, stars, may mga ganyan pa sila. Pero, naglabas ng pruweba. Ay, yung Toronto na leg night. Puno daw, sold out. Ayan o. Yung mga picture, daming tao. Saan lumabas yan? Sa pep night. Yun naman pala. Kuha ng nice print photography. Anong sabi dyan? Ayun nga daw, Nay. Nung naglabasan nga doon ang issue na nilangaw yung shows nila. Pero kung series of shows ito, hindi naman natin alam kung lahat ba ng mga venues nilangaw o isang venue lang o dalawa. Pero hindi naman daw totoong nilangaw, Nay. Mama Loy, nilangaw eh. Gaga? Sinabi na nga nila, diba, ni na Gorgie ng Troika na hindi ito nilangaw at baka nga raw gawin ng world tour ito. So ano yung sinasabi mong nilangaw? Hindi naman yung show kuya yung nilangaw eh. Ano? Yung cakes. Alam mo, biriyak na mo sa niya. Ako sa'yo. Diyos ko. Nakakalok. Ay, no. Alam mo, ano rin naman sa totoo lang, may mga ganun talaga. May mga nababalitaan din naman ako na kahit kapamilya, hindi rin masyadong dinudumong. Oo, Nay, may mga malalaking pangalan, di ba, na narinig tayo na sinabi sa atin na hindi puno, di ba? Yung iba na-cancel pa. Kasi nga, parang lugi pa kung itutuloy. Yung ganyan. Tsaka alam mo naman, hindi pa syempre pag mahal ang tickets. Aaray din naman sila, lalo na kung empleyado sila. Hindi naman sila boss ng sarili ng company. So talagang dumudukot lang sila sa kanilang sweldo. Di ba? Kahit naman dito sa Pinas, di ba? Andito ka na nga nakatira, nagpa-flop pa din. Correct. Kaya yung mga ganyan, challenge din yan sa mga bata. At least meron na experience si David Licaco, Barbie Fortesa, Raver Cruz, Julian San Jose, Ruru Madrid, at saka si Bianca Umali.
kung ano yung feels pag nasa ibang bansa. O kung nasa US, nasa Canada. Diba? Buti nga na yung naglabas na ngayon ng picture eh. Kasi di ba dati lagi sinasabi puro mga pasyal-pasyal lang yung pinupost na picture. O ayan ngayon meron ng resibo na puno yung venue, di ba? Oo, Mama Loy, pero ang liit na ng venue ah. Nakakahiya naman kung di pa mapuno yan. Simba-simba. Di ba maliit lang? Oo, nakakahiya naman kasi talaga yun eh. Alam mo, sa totoo lang, hindi ka nakukunin ng GMA. Gaga ka. Ay, naku kuya, ang laki ng venue kuya, tsaka puno ng mga tao. Yung iba nga kuya, hindi na makapasok eh. Talaga? Siga na kasi Mama Loy eh. Siga na. Now, hello po. Kukunin ka doon ng Sparkle sa 2035. Hala, tagal po Mama Loy. Meron gustong kumuha sa'yo. Oh. Kinert yan. Pero De Vera naman. Lloyd De Vera. Ay, naku. Oy nga pala, Lloyd. Oh, yes. Siyempre, binabati natin ang ating kumaring si Melay Cantiveros Francisco ng happy birthday. Happy birthday, Mochi! Oo, at syempre, na-viral ito, Lloyd. Yes. Oo, dahil nga binigyan siya ng flower ng guard. Oo. Ayan o, panoorin nyo. Kinabahan niya, alam ko. Hindi ng guard. Hindi ako yung gusto galing niya. Ayoko na. Sobra naman to. Alam mo kung binigay ni Inang Reyna sa akin ito, sobrang ganda sabi ni Mama, wow, perfume. Alam mo, sa mo yan. But thank you so much for this love. Sabi yung pagkain. Oh, binigyan ako dito. Oh, binigyan ako dito. Pura bilis ang kalat. Ay! Ayoko ka. Hindi, binigyan ako dito. Media. Bilis sa Thank pagkain you. ng Sa guard daw. Pero nadya-jaya lang si Jason. Yes. Oo. Alam mo yung body language ni talagang hindi siya demonstrative Mhm. si Jason, pero mararamdaman ni Melay kung gaano niya kamahal yung pamilya. Yes. Lalo na si Melay, di ba? Mhm. Ang tawag nga ni Melay ay papang. Magbati sila. Magbati sila. Pag galit sila, Tatay ng mga anak ko. alam na natin ang ibig sabihin pagpapang. Yes, bati sila. Oo. Alam kahit anong gawin ni Melay, no? Talagang napaviral, no? Mhm. Kakaloka. Happy birthday, Melay! Ay, Nay! Bago natin kalimutan, since pagbati na yung ating Oh. segment, batiin Oh. din natin si Direk Joey Reyes. Yes! Direk Joey Reyes, congratulations! Dahil si Direk Joey Reyes po na 40 years na in the business bilang award-winning director and scriptwriter ay in-appoint bilang head or chairman ng FDCP o ng Yes. Film Development Council of the Philippines. Ayan. Yes! So siya ay pumalit sa ibinakanting posisyon ni Tito Tirso Cruz III. Yes! Oo, ayan. At syempre, pag si Direk Joey, medyo medyo osi-osi yan dyan. Yes! Oo, at syempre, ang FDCP po ay may budget dyan. Kumbaga, sila yung nagbibigay o naglalaan ng hindi naman masyadong malaking budget. Sila yung tumutulong sa mga nag-uumpisang producer ng pelikula, ng director, lalo na kung deserving ng produksyon na mabigyan sila ng budget bilang suporta. Subsidiya. Oo. Yung mga ganun, mga subsidiya Correct. kaya na yan, no? Oo. Tsaka pag ba may mga laban sa abroad, di ba? Oo. Yun, tumutulong sila. At lalo na kung may festival Oo. na ang pinakakomite ay ang FDCP. So Yun. sila yung namimili ng mga entries. Yan. Nakakatuwa, ayan ha. At syempre, pag si Direk Joey na ang nandyan ako, walang korupsyon. Yun. May pinariringan ka, kuya? Gaga, kasi kilala ko lang si Direk Joey. Oo. Kasi yan, pag binibigyan ng budget ng producer, tinitipid niya yun at pag may sobra, isinusoli din niya. Ganyan si Direk. Oh. Madalas kong ma-encounter yan. Dahil di ba, ilang pelikula rin ang nagawa ni Direk Joey na sinama niya ako. Yes. Kaya pag nagmi-meeting na, consistent yun, nagsusoli siya ng ng budget. Kaya nasa mabuting kamay ang FDCP. Alam naman natin kung gaano ka-love ni Direk Joey ang film industry. Yes, Diba, Nay? oo, ayan. Congratulations, Direk Joey! Good luck!
power! Ayan, syempre, Mamaloy, nandito tayo ngayon sa presscon ng tatlong love teams na pinopromote ng Viva Fields para sa kanilang Unilove as a university love team. Romonte at Risha Biyahe, Alright, Unilove Squad, can we look Marvin, si Marco, at si Heaven, at si Gab Lagman, tsaka si Hyacinth. Yung Hi Gab, ayan. Siyempre, tinanong ko sila kung anong natutunan nila sa relasyon sa love team ng Katniel at ng Kimsey. Eto. Nagaling rin po sa inyo, sabi niyo wala talagang forever. Personally, I don't believe in forever because nothing is permanent. So parang ako, ang natutunan ko is focus on the now. So kung ano po yung meron ngayon, i-enjoy talaga. And then, wag munang isipin yung future too much. Kasi parang doon lumalabas yung worries, yung parang expectation. So parang, kung ano yung meron ngayon, ina-enjoy lang po namin. And kapag ka may mga nagkakamali, of course, napag-uusapan po, ganun. Hindi na rin po kasi para sa akin, hindi na din ako mga bata kami. So parang for me, hindi na laro yung mga ganito. Like, professional pa din naman po kami when it comes to work. And nilalabas po namin yung whatever na halimbawa meron mga misunderstandings, gano'n. Pero okay naman po kami, like, okay naman kami na. Ano naman nagtatanong tayo? Hindi, natutunan sa kanila. Ako natutunan ko sa kanilang dalawa is paano sila makapag-inspire ng tao. Kasi kahit ano naman sabihin natin lahat dito, wala naman nakakaalam kung paano talaga yung relationship nila. So I guess i-leave natin dun sa kanila. Pero in the fact, paano sila magtrabaho, paano sila magpasaya, paano sila napupuyat, paano sila gumagawa ng isang karakter na hindi nila pa nagagawa para lang, alam mo yun, makapag-inspire ng mga tao. Yun yung natutunan ko sa kanila. And kung paano sila nag-give back dun sa mga tao na yun. And yeah, kasi sabihin na natin, kunyari, love team sila, magkarelasyon, nadadala namin sa work yung mga pag-aaway namin, pero mahirap din naman itago yung mga away namin, di ba? Pero sa harap ng mga taong na-inspire natin, kailangan namin i-cover up yun. Di ba? Mukha lang kayang make-upan, pero yung mga pinagdadaan namin hindi. So, yun yung mga bagay na tututunan sa mga. Okay. Marvin. I hate going after you. Okay, sige, yung sa akin naman, aside from everything that he said, which is, you know, all right, and I agree, inisip ko lang lagi yun, diba? 10 years sila nagsama ni Catherine and Daniel, right? 10, 11. I knew them even before my showbiz, and I watched those movies when I was back in Italy, and you know, I was thinking that about you, and I was like, okay, we're an official love team. We might be working for a long time. Am I ready to spend, you know, between my 20 to my 30s, 10 years of my life when we got 100 with this person that you don't even know if you're gonna end up with? And I was really asking myself if I'm willing to do that. And, you know, I thought about it, and honestly, with all of your pros and cons, with all of them, I'm still willing to spend 10 years with you. Oh, ano, Jerome? Kinichika ako, hindi ko narinig pare. Pasensya na. How can we go after that? Grabe talaga si Marco. Pero, gagaling sumagot ng dalawa. For me, natutunan ko po siguro doon sa kanila is enjoy every moment because you never know if it's gonna last. So enjoy the process, enjoy
how are you guys gonna grow with each other? Because, yun nga po, hindi natin alam kung hanggang kailan maglalas yung love team. So, yeah, just enjoy the moment and be happy now. We have project together and I'm happy na she's my, she's my Ellie. So, yun. I'm just happy with everything na we're gonna do this project together and I'm really thankful with you. Pero the one thing I really learned is just enjoy every moment. And with that, mga kaibigan, dito po ang inyong mga lingkod. Ito po si Mama Loy, yung mga nanonood sa amin na hindi pa namin subscriber, join na! Mag-subscribe na po kayo, i-click lang yung subscribe button na natin sa ibaba. At kung naibigan ko yung aming episode ngayon, meron kayong komento sa lahat ng aming chika, i-comment nyo na po yung below, i-click ang like button at huwag kalimutan i-click ang notification bell! Dahil pag hindi niya kayo muna manonotify na meron kaming latest update. At syempre pa ang kanya-kanya naming channel. Yes, at mag-subscribe po kayo sa channel ko. That's Mama Loy, M-A-M-A-L-O-I. Kaya natin pasasalamat sa naging presenter natin, ang I Am Worldwide Corporation. Yes! Kung saan ito ay may pinaka-legit na barley. 100% pure, Yes, organic. health and wellness ninyo ang kanilang main concern sa Yes, I Am yes. Worldwide. May 68 micronutrients. Ang complete food dahil nandiyan po lahat ng vitamins, minerals at nutrients sa kailangan ng ating katawan. Bongga! Yes, at syempre pa, ang ating major sponsor naman, ang RCC Staffing Solution USA. Yes! Oo, sila po yung mga nagdadala ng mga guro natin Yes. doon sa US at doon na halos manirahan sila kasama ang Yes. kanilang pamilya. Syempre, ayan, kayo po'y bumisita sa RCC Staffing Solution. Ayan, at magtanong doon, ha? True. Mag-due diligence din kayo. Oo, alamin ninyo mga pasikot-sikot kung anong mga paraan para mapabilang kayo sa napakaraming guro na natulungan ng RCC Staffing Solution at ng Just Corp. Yes. Romer Gutierrez Haso. Pero kampante po kayo dahil talaga pong legit ang RCC Staffing Solutions USA at ang Just Corp. Di ba, Oo, Nay? correct. Pupunta nga tayo niyan sa June 9, di ba? Sa June, oo. Balik tayo doon Balik sa tayo RCC. New York. Yes. See you sa June. Romer! Siyempre pa, pinasasalamatan natin ang Mandarin Bay Resort. Yes! Boracay Station 2. Yan. Yan ang may pinakamalaki, pinakamahabang swimming pool at mismong tapat yan ang beach. Lahat Yes. po ng Mandarin na makikita niyo sa Boracay, isa lamang po ang may-ari. At may nakahandang ngiti sa lahat ng mga clients, lahat ng mga guests nila. Napakasarap ng mga pagkain. Ay, grabe. Diba? Promise. Naman. 5-star hotel quality. Nako. Naman. Ayan, syempre pa, Rena. Yes! Hello mga ka-update! Papalo naman po ng aking FB page. Ate Brenna po, F-R-E-N-A. Thank you po. Ayan. Kuya, thank you lang ako kay Doc Jessica D. Yes, thank you, Doc Jessica. Maraming salamat. Ideal Vision for our eyewear. Yes, and for our winning smiles. Aha. Ayan, ang Gorgeous Smile Dental Clinic po ni Doc JC Solis. Diyan po sa Yes. tapat lamang yan ng Christ the King Church sa E. Rodriguez. Correct. At syempre pa, ang NV Skin Beauty and Wellness Center. Oh. Diyan sa tapat lamang ng ABS-CBN along Mother Ignacia. Yes, no? Naku. Hugis-bigas na face, Oo. oh. Alam mo ba, nakakatuwa. Naghahanap ba kayo ng sunblock? Oh, Na hindi halatang naka-sunblock kayo? correct. Oo, dyan kayo kumuha ng bumili ng sunblock. Bongga. Oo, bongga. At saka na meron silang produkto. Na-try mo na ba yun? Yung kanilang shampoo. Shampoo Na, na na soap. soap. Oo. Kakaloka. Ilang buwan niyo pong gagamitin. Pag lalaki daw, 8 months to 1 year yung isang Oo. sabon. Correct. Dahil anong ginagawa na, di ba? Pinapabula mo lang, tapos yung bula yung anong sa... Ang bula! Organic, all natural. Siyempre, dati pa tayo na naghanap ng mga produkto na, paano mo na, tumatanda na tayo, kailangan na alagaan ng hair, Oo di ba? naman. Ha? Di ba? Kaya talagang mahilig ako maghanap ng mga organic shampoo. Naku, Nay, nung na-try ko to, grabe, hindi ako makapaniwala. Para siyang magic. Diba? Ganun lang, bulain mo lang sa Bula, kamay diba? mo. Tapos pag gano'n naman sa buhok mo, sobrang bula. At saka parang natanggal yung mga oils.
Yes! Sa hair, no? Oo, totoo na. Ako oily yung hair ko. At ano yan, oily ah? yung face Yes. ko, di ba? Pero yung mga soaps nila, tsaka syempre yung mga procedure na ginagawa, treatment sa atin, di ba? Nakaka-less ng oil ng ating head. Yeah. Yan eh, buo yan eh. Bar shampoo Di yun. ba? Oo, Yeah. yung Envy shampoo. Depende po sa quality ng hair nyo, kung mahilig din kayo gumamit ng hair products. Yung avocado, pag halimbawa wala naman kayo masyadong hair product, yung Gugo. Iba-iba po yun eh. Naku, bongga, at saka yung nakakaloka, months niyo pong gagamitin. Ayan. Ayan po, napakagandang produkto. Thank you, Envy, Thank for you, our Envy! skin. At syempre pa, thank you Tita Fe Brusola, Tito Ronald, at Yes! Ron Brusola. Maraming salamat sa inyong kabutihan lagi. Yes! Oo, at syempre, nagkaroon kasi kami ng 1 million subscriber celebration sa Yes! Lecasa Mirasol Mirasol, sa Tagaytay. yan. Yung munting negosyo ni Mami Sud, Yan. nagpa-Airbnb. Marami Oo. na po nagtatanong pero wait lamang po. Talagang kinukumpleto namin ang lahat ng detalye ng bawat area. Okay? Yes! Shh! Ay! Si Mama Loy, ang Lavida Events, ang nag-interior designer. Ay, thank you, Nay! Siyempre, yung interior yun, yung outer naman nun, yung gawa nung structural at yung pag-construct noon ay Yes. sa V-Construct naman. Yes. Oo, legit matinong construction company yan. Yes. Ang Facebook ko. Siyempre, ayan, ang ating pasasalamat din kay Claudine Barreto na dapat ay pupunta doon. Gusto niya makisaya kasi #1 fan siya ng OGD Showbiz. At alam Wow! pag kinakausap ko siya o nakakausap ko siya, Oh. talaga alam niya kung ano yung mga naglalabasan, alam niya kung ano mga ginawa ng mga Ah. nasa likod. Kaya niyang ka-fanatic si Claudine Barreto. Kaya nagpadala siya ng mga 1M na cupcake. Siyempre, Yes. and speaking of cake, nagpadala rin yung Envy. Oh! Nagpadala rin ang Trajet International Travel and Tours ng lechon. Yes! Oo, ayan. Pero syempre, hindi sila tindahan po ng lechon, ano? Ah. Oo, sila yung matino, legit na travel and tours. Oo. Yes. Yung Korea namin at Japan, Trajet International Travel and Tours. Ayan po, legit Yes. sila at mababa lang ang presyo. Diba? Oo. At kasama din natin doon na si Chef Jen ng Heavenly Oo. Desserts. Correct. Diba? Ayan. Thank you, Chef At Jen! si Sir Ferdy kasama Oo, Papa Ferds. Oo. Oo, ng Ayan. District 1. Andyan din si Kim Rodriguez, si Mark Yes! Manican. Oo. Si Sir, si Atty. Reggie Tongol at saka si Sir Angelo Dominguez ng NB, dumalo din, di ba? Oo, Yan. na naging shota pala ni ano. Ha? Sana na itanong ko. Oh! I guess kasi Ay! Ano ba? Baka ayaw sabihin! At syempre pa ang aking panayam kay Kylie Versosa. Ay! Ayan, Oo! gusto. Naiyak siya. Bakit mo naman? Ba't naiyak mo na naman? Pangalawa, Oh. parang yung meron kasing, di ba, may timpaw. Oh. Merong paukay. Oh. Kylie, kasi silang dalawa magkasama sa elevator. Diyos ko. Sabi ko, baka magpuramentado ang mga Kumpaw fans. Oo. Sinagot niya yan dyan. Ay, ano Ito, sabi? Yung mga pangarap ng magulang mo para sa'yo. Huwag ka nang mag-showbiz at tapusin mo yung kurso mo and then magtrabaho. Hindi ko kaya pumasok ng classroom na wala akong homework kasi kakabahan ako. Anxiety ako na hindi ko natapos. Clinically diagnosed ka na. Clinically diagnosed that I was depressed as a very young girl. It was the hardest stage of my life. Ayoko na magising. Natalo ako sa Binibining Pilipinas. Yun talagang parang feeling mo. Ayaw mo lumabas ng bahay kasi natalo ka. Nag-LOE ako sa school, unstable relationship, kina-question ko yung sarili ko. Iniisip ko na bakit pa ako dito sa mundo. Nag-model ako, pero hindi enough. Wala akong boses. I am not heard. I am not seen. I am not valued. Traumatic sa'yo yung relationship mo with an actor. Doon ako na-discourage kasi hindi ko alam kung stable ba to o hindi. Hindi mo alam kung anong priorities mo in life. Hindi ko alam kung anong priorities niya in life. May pinagdadaanan ako eh. And hindi ko sasabihin na madali kasi mahirap siya. So you both tried to fix things. Ayoko lang. It's so hard to have a heartbreak. I mean, yes, it teaches you so much, pero napakasakit. ayan. Ang kabuuan po niyan sa OGDS
Inspires. Na nasa I1PFC na rin po, ha? At ito po ulit inyong lingkod, Papa Osin Odo Diaz, lagi nagsasabi at nagpapaalala sa inyo na sa tuwing gigising po tayo tuwing umaga, huwag na huwag po tayong makakalimot na magpasalamat sa Panginoon dahil tayo kanyang ginising. Ibig sabihin, may mission pa rin po tayo sa buhay. Sabay sabing, every gising is a blessing! At ano pa nga ba ang lagi niyong inihirit sa amin? Chika mo na! Dali! Alam mo, magsalbahe kami. Oo nga. Oo. Sa kababae mong tao, inaan mo yung langaw. Eh, kuya, ikaw yung may sabi ng langaw? Ha? Sorry ko. Ikaw pala eh.